Kayo ba ay may third party sa inyong relasyon? Nangangaliwa ba ang iyong asawa or meron bang ibang karelasyon ang iyong partner sa ngayon? Gusto nyo ba na maalis ito? Alisin ito ng walang anumang gamit. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mo-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano alisin ang third party sa inyong relasyon. Alam naman natin na ang third party ay isa itong toxic sa ating relasyon. Isa ito nagdadala ng gulo sa ating relasyon na imbes na ang saya-saya natin kasama ang ating partner, merong pumasok. Merong nakigulo sa ating relasyon. So, kaya naman ay gusto natin na mawala ito at mawala yung kahati natin sa ating mga partner na tayo lang talaga ang mamahalin niya at magpupo siya sa atin. Gawa natin ito ng ritual para siya po ay aalis sa inyong relasyon. Yung siya na mismo ang kusang aalis sa inyo or aalis sa buhay ninyo. So, dito is wala tayong ibang dapat na ihanda kundi sarili lamang natin, and higit sa sarili natin kailangan na alamin natin ang pangalan ng third party ng relasyon ninyo. So kailangan na alam mo ang buong pangalan niya at apelyido, and ayun po, yun lamang ang dapat nating ihanda, and kailangan na i-ready mo lang ang iyong sarili ng gustong-gusto mo itong gawin, and i-ready mo ang iyong sarili na kailangan naniniwala ka, dahil kapag hindi ka naniniwala sa inyong dapat gawin ay malabo itong mangyayari. Dapat po ay naniniwala ka talaga at tiwala sa inyong mga ginagawa. So ayun po, kapag ready ka na ay pwede mo na itong simulan. So ganito po, ang gagawin mo lamang dito, mag-relax. So mag-relax ka, umupo ng Indian seat. So, umupo ka ng Indian seat and mag-relax ka. Inhale, exhale. So, yun po ang inyong gagawin. Inhale, exhale. Ngayon, kapag natapos mo na yung gawin, magmuni-muni ka muna. Magmuni-muni ka muna kung ano yung mga iniisip mo. And, ayun po, pagkatapos nun, pumikit ka. Pumikit ka at sambitin mo ito ng 7 pieces kahit sa isip mo lamang. Dahil ang ating isip ay isa ito sa makapangyarihan. So, ang gagawin mo, pangalan ng third party at sabihin mo, ikaw ay aalis na sa aming buhay at hindi ka na babalik at hindi mo na kami guguluhin. Pangalan, apelyido ng third party, ikaw ay aalis na sa aming buhay at hindi ka na manggugulo at hindi ka na manggulo sa relasyon namin. Yun po ang sasabihin ninyo ng 7 pieces. So, kailangan na para bang isipin ninyo nakaharap ninyo siya. Isipin ninyo nakaharap ninyo siya habang sinasabi mo itong mga words na ito para siya po ay lalayo sa inyo at hindi na ito makisawsaw sa relasyon ninyo. Again po, pangalan, apelyido, aalis ka na sa aming buhay at hindi ka na manggugulo o hindi ka na makikugulo sa relasyon namin. 7 ulit po yan. So, ayun po, yun lamang ang inyong gagawin ng 7 ulit. And pagkatapos nun, inhale, exhale. At i-claim mo sa iyong sarili na ito ay aalis na sa inyong buhay at hindi na ito manggugulo sa inyong relasyon. So, kailan ito pwedeng gawin? Mas maganda na gawin natin ito sa gabi, sa araw, sa Tuesday and Friday. So, ayun po, gabi po, yung tahimik na ang paligid. And kung mas maganda po ay madilim ang paligid at magsindi ka lamang ng kandila. Dahil ang kandila is nagbibigay ito ng
dagdag energy sa inyong ginagawang ritual. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.